Mahigit isang taon na ang nakararaan ng mabunyag sa publiko ang maanumalyang paggamit sa pondo ng bayan. At patuloy pa rin ang ating paglalakbay upang mapanagot ang mga nasa likod nito. Sa patuloy na paghahanap ng katarungan, ilang opisyal ng gobyerno na ang kinasuhan. Ang mga pangyayari ukol sa PDAP scam ang balikan natin sa report ni Sam Ramirez. Bawat taon, nakatatanggap ang bawat senador ng 200 million pesos habang 70 million naman para sa mga kongresista bilang kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ito'y gagamitin bilang pondo para sa mga proyektong ikauunlad ng kanilang distrito o napiling benepisyaryo. Kaya laking galit ng publiko nang pumutok ang pork barrel scam dahil posibleng ang milyong-milyong halaga ng salaping ito, imbis na taong bayan ang makinabang, ay napupunta lang sa bulsa ng iilan. Ito ang isiniwalat ng audit sa isang special audit report at sa pagsasalita ni Ben Hurluy, ang principal whistleblower sa pork barrel scam. Taong 2007 to 2009 at ilang mga ahensya at sangay ng pamahalaan ang saklaw sa special audit. Sa 2 taon na ito, naglabas ang Department of Budget and Management ng 12 billion pesos para sa PDAF. Halos 6.2 billion pesos dito ang natanggap ng 12 senador at 180 kongresista na siyang inilagak naman nila sa 82 non-government organizations na tila peke. 10 dito ay konektado sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na siyang nakatanggap naman ng halos 2.2 billion pesos. Nakasaad din sa COA Special Audit Report na may ilang mambabatas o mga kamag-anak nila ang nakalista bilang incorporator o officer ng 6 na NGO na nakatanggap naman ng 189 million pesos. Nakasaad din sa report na may ilang mambabatas na nakatanggap ng labis-labis na PDAF. 3 pangalan na matunog sa isyong ito ay sila Bong Revilla Jr., Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada na siyang kinasuhan na ng graft at plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa ilalim ng plunder law, otomatikong suspendido ang 3 senador kapag naisampa na ang kaso laban sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila magagampanan ang kanilang tungkulin bilang senador. Hindi sila makakapagsumite ng panukalang batas, gayon din ang pag-attend sa mga committee hearings. Wala rin silang sweldo, ngunit patuloy pa rin na makatatanggap ng monthly salary ang kanilang mga staff dahil sila'y itinuturing na empleyado ng Senado. Paliwanag ni Senate President Franklin Drilon, maaari lamang tumagal ng 70 araw ang preventive suspension laban sa mga senador. Now, let me however, state for the record that under the decisions of the Supreme Court, the preventive suspension is for 90 days. The Supreme Court said that it is not correct to have a perpetual suspension because if you suspend him in effect perpetually, you are in fact dismissing the public official because the term would expire and he is under preventive suspension. Nilinaw din ni Drilon na hindi mapipilay ang Senado kapag nawala na ang 3 senador. Ngayong nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Revilla. Hindi malayong magpalabas na rin ito ng arrest warrant kay Enrile at Estrada. Kaya't bago pa man mag-recess ang Senado, ibinili na ng 3 ang kanilang mga committee chairmanship at mga nakabinbin na panukalang batas sa mga kapwa senador. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.